ito na yung sign na hinihintay mo. It's time to go back home. Pakita mo ba yung, nabanggit mo ba yung mga talaga natin? Dito mo na siguro singit yan. Sige na nga. Ali, hindi mo ba niya nabanggit? Sige. Singit mo. Yun na nga. Today kasi may sinilip kaming bahay. Yung sabi nga nangangarap, di ba? Ano yung pinapangarap naming bago ngayon? Ano ginawa mo? Ha? Ano ginawa mo? Bagong damit. Nagputol ako ng t-shirt. Mainit eh. Sakto. Pag mainitan pa ako, ninewan ko na no. Bagay ba? Bagay no? Fresh. Fresh, saka malamig. Malamig siya. Parang nakaubad ka. Pero naka-t-shirt ka. Pinapaiksi lang yung manggas. Hi everyone, this is me again, Joy Fajardo. Welcome back to my YouTube channel. This is Joy in Alberta. And today, meron nga tayong maikling chikahan session. So, today is December 22. So, nakaka-22 days na kami dito sa Pilipinas. Ayan. So, we still have around 9 or 10 days remaining bago kami bumalik ng Alberta. Pero habang natutulog nga si Vivory, magchikahan muna tayo. So, ayan. Nakikita nyo, nasa sala lang ako, nakahiga lang ako dito. Pasensya na hindi ko mabuksan yung lights kasi nga natutulog si Vibe. So, ayan. Ano ba yung mga realizations natin? Oh, actually, hindi na natutulog si Vibe. Gising na po si Vibe. Hi! Well, guys, itutuloy na lang natin ang video na to sa susunod. Magkukwento na lang tayo mamaya. Kasi, kailangan na po ako ni Bebe. Pasensya na po. See you later! Hi guys! Ayan, nagbabalik tayo for today. Pasensya na kayo at naputol ang ating kwentuhan session earlier, kasi nagising na nga si Vibe. So, ngayon, nandito lang tayo sa sasakyan. Nagtambay lang tayo, naka-aircon tayo dito. Bumili ng fishbowl kasi si Kiko dyan sa may kanto. Magkwentuhan muna tayo, ano nga ba ang mga realizations namin or ko sa pag-uwi ko dito sa Pilipinas after 5 years of staying sa Canada. Number one na dun guys, sa aking mga realization is Canada is home, di ba? Kasi doon na tayo for 5 years. It is a home na din. Pero nothing beats the place kung saan ka pala lumaki. Yun ang na-realize ko. Kasi parang yung mga childhood memories, lahat nando doon. At saka hindi ko sure hindi siguro applicable to sa lahat. Pero para sa akin kasi, my best friends are really my classmates na high school, elementary, at saka college. So, hindi ko lang na video kasi mga shy type yung aking mga friendships. Pero, I've met with them, most of them. Ayan, lalo na yung mga closest of friends ko talaga. Nag-meet kami and parang walang nagbago. Parang bumalik ako dun sa 10 years ago na Joy na high school or actually college, 10 years ago. Parang bumalik ako dun sa dating ako na very young, very not wild, but adventurous, yun, makulit, tawa ng tawa. And then, yung nagkita-kita na kami guys, ng mga college friends ko, sabi ko sa kanila, grabe, di ba? Minamam kayo dito sa mga, kasi may mga bankers na, CPA, lawyer, may mga accountants, ayan, tapos may manager, mga ganun, iba-iba na ng mga trabaho sa buhay, at iba-iba na rin, may mga full-time moms, so iba-iba ng naging karera eh. And that's by their choice. So, talagang nakaka-proud kung ano man ang narating at pinili nilang path sa buhay, nakaka-proud. Pero sabi ko nga, grabe, minamam kayo. Tapos, kung magkulitan tayo, parang walang nagbago. Parang, eto pa rin. Parang, alam mo yun? Yeah. Parang feeling ko, ako pa rin. I feel like the old me. Na kasi, at times, nagiging, na tayo? Nagiging tawag dito? Parang nagiging conscious, nagiging very serious. Kasi marami talagang mga nangyayari sa buhay natin na nagiging cause kung bakit tayo nagiging less adventurous, kung bakit tayo nagiging mas seryoso sa buhay. And that's part of aging kasi the decisions we make as we grow older are more serious than the decisions we are making while we are still studying, di ba? Dati ang decision mo lang kung saan ka magla-lunch, kung ano yung kulay ng ito na po, yung delivery man. Ay, masarap po ba? pwede po mamalimos. Tama mayam. Chicken skin pa, may maparating ka po. Ha? Sige po, thank you po. Kamusta naman ang cholesterol? Last na to guys kasi pagbalik ng Canada, wala nang chicken skin. Diba? Okay. So ano pa?
yun, I feel like the old me. Kaya wala talagang magbibit sa iyong childhood memories. Yan. Childhood friends, childhood place, kung saan ka nagstay. Nakakamiss. At kahit, sabi ko nga sa kanila, bakit ganun? Habang mas tumatagal na magkakasama tayo, mas namimiss ko kayo lalo. Ganun pala yun. Yun yung unang realization na kahit pala feeling ko Canada na ang aking home, hindi pa rin pala matatawaran yung happiness nung pagbisita dito sa Pilipinas. At isa nga dun sa mga naging realizations and decisions na make namin during our stay here. Imagine 22 days lang kami dito. Napag-usapan namin ni Kiko na we still wanted to be dual citizens. Yeah. So, kasi dati pinag-uusapan namin pros and cons of going for dual citizenship. Para mas marami yung pros if we just stay Canadian. That's it. Although, yung race mo, you're a Filipino, pero hindi na magpapa-citizen sa Philippines. Pero nung nag-stay kami dito, ay, Pinoy pa rin pala ang iyong heart. Oo. Parang sabi namin, gusto pa rin namin magpa-dual citizenship. And then, another realization ko siguro is, mas dapat talagang dalasan ang pag-uwi. Ayan. So, minsan naiisip kasi natin na, are we working in Canada to save to go home? Diba? Parang pumunta ka ng Canada para mag-ipon, para umuwi ng Pilipinas. Which is very ironic na bakit ka pa pupunta ng Canada, mag-iipon ka ng pang-uwi mo sa Pilipinas. Eh di magstay ka na lang sa Pilipinas, wala kang iipunin, di ba? Anyway, parang medyo ironic siya. Pero in reality, hindi mo sa akin parang hindi ko kayang kuhanin kasi yung lifestyle na gusto ko dito sa Pinas. Kung dito ako mag-work, medyo delikado pa rin talaga yung mga snatchan, yung init ng panahon. Hindi ko lang makukuha talaga yung lifestyle na gusto ko na mas relax pag sa Canada. Makukuha ko yun. So, kaya ako nag-Canada is to get the lifestyle that I want. But at the same time, I still want to go back as often as I can. Kasi nga, lalo na tayo may mga kami ni Kiko, our parents are getting old. Yan. Huwag natin forget yun. As we are growing up, our parents are also getting old. Yan. So, kailangan natin mas dalasan ang pag-uwi. Ngayon, babaguhin natin. Hindi tayo pumunta ng Canada para mag-ipon ng pang-uwi ng Pilipinas. No. Pumunta tayo ng Canada para makapaggawa ng paraan para maipon natin yung pang-uwi natin and more. So, yun yung pinag-iisipan namin ni Kiko. Ano yung pwede natin gawin para makauwi tayo ng very often nang hindi tayo nahihirapan masyado. So, dyan nga pumapasok yung ating mga investments, di ba? So, may mga nagtatanong sa comment section, Joy, baka pwede naman magbigay ka ng tips or comments or paano ba mag-i-invest sa mga bonds, mga stocks, ganyan. May mga nagtatanong. Ang sa akin naman guys ay hindi talaga ako parang hindi ako yung tamang tao na mag-educate sa iba. Thank you so much. What do you want? Tama lang. Bukas. Ano gusto mo muna? Ano yung ina-educate mo sa kanila? Tuturo ka na naman hindi mo alam. Yun na nga, yun yung sinasabi ko. I am not, parang hindi ako qualified enough. Ano gusto mo? Parang hindi ako qualified enough na kasi may mga nagtatanong, di ba? Pwede kang magbigay ng tips and tricks kung paano ba yung gagawin na ganito, ganyan. So parang hindi naman ako qualified na magbigay kasi hindi naman ako ganun, hindi pa naman nag-succeed yung mga pinaplan namin. Parang hindi pa. Pero nag-iisip kami. Yun ang, alam mo, the first step sa kahit anong gusto mong gawin sa buhay is to attract it, think about it. Pag nga tinatanong kami ni Mami, lumalakad kasi kami dito ng kami lang. Ang laging sagot niya ay nangangarap lang po. Everything starts with a dream. Subuan mo nga kanyan. Gusto talaga subuan mo. Pakita mo. Kaya naman. Lahat ay nagsisimula sa pangarap. Kung iisipin mo na agad na hindi ko kaya, wala na period na yun, tapos na yung usapan. Pero kami, hindi namin kaya, pero paano kaya namin kakayanin? Ganun. Mga kami kasi ambisyosa.
So, ayun. Sinabi ko na sa kanila na napag-desisyon na natin magpa-dual citizenship. 22 days lang yon. 22 days ago, desidido kami hindi kami magpapadual. Kaya, ay, umuwi kayo ng Pilipinas bago kayo magdesisyon. Dala na rin ang mga nakakausap namin. Yung iba sinasabi na, ano daw, pumunta ng Canada para mag-ipon ng pang-uwi. Sabi ko, nun ka mag-iisip kung paano ka ba makakakuha ng pang-uwi and more. Diba? Kasi may mga taong gumagawa nun, tiga Canada tapos umuwi ng Pilipinas, akala mo lumuwas ng Maynila. Tama, taga-US, di ba? Meron tayong kung kaya nila, ba't hindi mo kaya? Diba? So nasa, hindi yun inggit. Sabi nga ni Kiko, gawin mo silang inspirasyon. Ang galing nila, paano nagawa nila yun? Ano bang realization mo ba? Realizations? Marami pa rin gustong pumunta ng Canada. Bakit? May nakapagawa ka? Yung anak ng doktor, di ba? Ano ba yun? May mga successful na yung anak ng doktor na. Iba-iba Tinitingnan talaga. kasi namin si Vibe. So yung anak ng doktor gusto niya mag-Canada. Police. Kasi sila yung meron na dito na siguro may hinahanap sila dito na hindi nila makuha ng mga lifestyle. Masarap mabuhay sa Canada sa totoo. Sabi ko kay Joy, yung nabanggit niya na namimiss na niya. Na may times na mamimiss mo. Totoo yun. May times na mapapaisip Kanina ka. tinititigan ko yung bahay namin kasi meron kaming CCTV. Tinititigan ko yung bahay namin. Sabi ko, kawawa naman siya. Wala siyang kasama. Pinagpipray ko nga siya. Na sana safe siya. Yung aming balar. Ano? Pinakita mo yung mga ano. Pakita mo ba yung, nabanggit mo ba yung mga tinaga natin? Dito mo na siguro singit yun. Sige na nga. Ano hindi ba niya nabanggit? Sige. Singit mo. Yun na nga. Today kasi may sinilip kaming bahay. Yung sabi niya nangangarap, di ba? Ano yung pinapangarap naming bago ngayon? Gusto namin Ito pa rin na. bumili ng lupa. Yun lang naman, lupa lang. Eh, may maraming paso sa bahay kanina. So, Dahil sabi ko kasi, kung kaya namin bumili sa Canada. tapos na ikaw. Tapos ka na? Bilis na. Nasa yung Mama. ko. Kung kayang bumili kung kaya namin bumili sa Canada. Yun sa'yo. Kaya namin bumili dito. Dito pa kaya? Hindi pala yung exact word na sinabi ni Joe. Doon kasi Mura dito. may nagpapautang sa atin doon. Dito ba may magpapautang? Yun lang. Hindi natin kayang bumili. Kaya natin mangutang. Kaya na naman tayo guys eh. May naman tayo. Hindi na nalilinaw na dito. Oo. Kung kaya natin mangutang ng bahay sa Canada, ba't di natin kayang mangutang ng bahay dito? Ayun na guys. Grabe. 22 days can do so many things sa iyong state of mind, sa iyong pananaw sa buhay. Yeah, iba pala pag nakauwi ka ulit. Pero, sa isip ko, pag uuwi na kami ng Canada, siguro, parang nakaka-excite, pero nakakaiyak din siguro kasi, syempre, ganong katagal na naman ba ulit bago makauwi. Okay ka lang, girl? Init. Ganong katagal na naman kaya ulit bago kami makauwi. Siguro kung magtatagal tayo dito sa Pilipinas, gusto ko lang yung bahay na centralized talaga yung aircon. Yung wala kang iniintindi sa bills. Kasi syempre, ngayon naman centralized yung bahay nila Joy. Pero nahihiya pa rin naman kami na. Nahihiya pa rin, syempre. Si Joy hindi nahihiya ako. Syempre nahihiya, nakikita lang ako sa kanila. Nabuksan palagi yung aircon. Pero sobrang init dito. Sobrang init. Daming kikiam ko isa. Nakita mo pa yun, may sobrang 10 piso yan. Gulang. Oh, sige na, kain tayo. O yan, kain muna kami guys. The lesson for all of this is to say na ito na yung sign na hinihintay mo. It's time to go back home. Yan. Visit your home and may-miss nyo din lahat. Bless. May mga tao na dating malalakas pa, wala na. Friendships namin dati, yun, may mga nagpari na sila. May mga, yung mga kuya-kuya ko mga maluloko, daddy ko, na walang ginawa kundi mag-inom, mga lay minister na. Diba? Tinatawag na tayo ni Lord for vocation and calling, diba? To serve Him. Pero anyways, yun, sana natuwa naman kayo sa short nating kwentuhan today. Ayan na, nagigising na si Vivory. Gising na. Gising na. Sige na. And samahan niyo ulit kami sa susunod. Yun.
See you again in the next vlog. Thanks for watching. Guys, subscribe, like, share this video, please.